first time na nag-meet tayo para sa subject na ito, para sa course na ito. As always, as your instructor, it is required for us na i-discuss sa inyo kung ano ba ang coverage, no? Ano ba ang gagawin ninyo? Ano ba ang gagawin natin? Ano bang mangyayari sa loob ng isang semester or remaining na 17 weeks na lang, no, for this course. Okay? So, allow me to share my screen. Next week na naman tayo mag-ano kasi next week online ako. Okay po. Mhm. Okay, so nakikita na. Yes po. Okay, no. So this will be the course information syllabus for our subject, no, ME 421. And yung course title nga natin is ME Laws, Ethics, Contracts, Codes, and Standards. Okay? So, yung course category natin for this course is, ito po is professional mechanical engineering courses. No? So, ibig sabihin, isa ito sa mga professional courses na dapat ay makuha natin before tayo makagraduate dito sa program na ito. And and yun po na reference CMO natin is the CMO number 97 series of 2017. Ang prerequisite para makuha ninyo ang subject na ito ay ethics po. No. And I believe that will be all during your first year na midterm class, no, or summer class atin. And commonly, this is being offered every second semester ng ating pong third year, ng inyong third year sa inyong program of study. And yung credit hours po natin is 2 hours. For our schedule, it will be Wednesday, 7 to 9. So, meron po bang may concern regarding the schedule? Meron bang may conflict? No. So, mukha namang wala. No. If in case man na magkaroon, ay di kindly approach me. Sa akin naman wala magiging problema since ako naman lahat ang maghahandle ng course na ito. So, kung saan available, no, pwede naman. So, kung tulad na nabanggit ko, I will be your course instructor for this course. No. And for the period of study, this will be good for 18 weeks. Pero, based on our schedule na sa second week na tayo, ngayon pa lang nag-i-start, no. I really do hope that you do understand kung bakit, no. Hanggang ngayon pa nga lang meron pang mga nagpapa-add, may mga nagpapa-changing pa, so sana ay medyo naiintindihan niyo yung part na yun. Okay? So, for the course rationale, description, so the subject relates to the laws concerning mechanical engineering, the jurisprudence on contracts, the fundamental of engineering specifications, and professional ethics. The nature and effects of contracts, the weight and obligation that it carries, as well as the forms and how it is interpreted shall be discussed to provide the students or prospective engineers an overview of the particular guidelines in legal documents. Familiarization with the technical codes and standards are also included. The aim of this course is to produce engineers who are competent in business dealings and dedicated in observing proper professional ethics. Okay. So basically, somehow, this is a continuation of the MA orientation, no? Kasi sa MA orientation, diniscuss sa inyo paano ba kayo, once you enter the university and enrolled this program, no? Ano ba yung mga dapat ninyong matapos, no? Ano ba yung mga subject na dapat ninyong makuha? Paano natin tatapusin, what are the
areas kung saan kayo pwedeng makapagtrabaho once you graduate. So, yan ay dinidiscuss during the NE orientation. So, dito naman sa subject na ito, so once na kayo well, basically, sabi ko nga continuation. So, dito ay didiscuss natin unang-una, no, ano ba yung requirements, no, para kayo ay makagraduate, no? Ano yung mga requirements para kayo ay makapag-take ng licensure examination to be a mechanical engineer professionally, no? Ano yung mga requirements noon? Ano yung mga requirements pagdating sa, okay, nakatake kayo ng licensure examination, in case bumagsak, what will you do? In case pumasa, what will happen? No, so i-discuss natin yan. No, we will be discussing what are the um, duties, obligations ng isang mechanical engineer dito sa atin sa Philippines. No, so what are the implementing laws regarding our profession. No. Isa pa, no, kasi mapapansin niyo medyo malawak yung subject nito. Ilang items ito. NE laws, ethics, contracts, codes, and standards. No. So we will be also discussing in this course, no, generally engineering ethics, as well as yung specific with our program, the mechanical engineering codes, no, engineering ethics in general, ano ba ang anong tawag dito? Ano ba yung po? Wait lang ha. Ah,
Okay po, pasensya na ha. Uy, pasensya na ha. Laging ganito, ha? Hindi din laging ganito. Alam niyo naman ako ay laging tawagin, ha? Okay, sige. Nasaan na ako? O, nandun naman tayo sa contracts. So, of course, after you graduate, after you become a mechanical engineer, there will come a time na kayo ay maraming mga documents na kakaharapin, maraming mga, yan, iba't ibang klaseng legal documents na makakasalubong. And one of those are the contracts, no? So, kailangan maging aware kayo. Ano ba ang itsura ng contract? Ano ba ang content niyan? Ano ba yung iba't ibang klase, types, and different classifications ng contract? Saan ba nanggaling? Bakit kailangan tayong gumawa ng contract? We will be discussing it in this course. Also, i-discuss din natin the different codes and standards, locally and international codes and standards that we follow, no, whenever we are designing, no, or kapag nag-design tayo, ano ba yung mga applicable na mga codes and standards na pwede natin gamitin, no. So, I believe ngayon pa lang magsisimula na kayo because on your design 1, you will be using na, kung sa akin pagkakatanda, may mga tables na kayo dyan, no, may mga tables of specifications na yung mga specifications na yun are from the codes and standards na again ginagamit po natin as mechanical engineers, no. So, i-discuss natin yan, ano-ano ba yun, no. And yan, medyo mahaba ang coverage ng subject na ito, though 2-hour lecture lang siya, no. So again, 2 hours lang ito. Okay, so that's why sabi ko nga 2 oras lang ito sa loob ng isang linggo. 2 oras lang tayo magkikita. So I do hope na talagang papasukan niyo ito, no. Okay? So, this will be the criteria for assessment, no. This will be the criteria for assessment for this course, no. So, by the way, konting background lang. Kasi sa RM, dati niyabang ko. Sabi ko, hoy, matagal na ako nagtuturo nito, medyo mahihirapan kayo sa topic. Sabi ko, nako, ay pag paulit-ulit yan, hindi maaari yung paulit-ulit na topic kasi maka-duplication na lang yan, no? So, ito naman subject na to, same din ng RM, parang ito rin yung isa sa mga una kong mga course na tinuro, no? Konti background lang, shinare ni Ma. Itong subject na ito punong-puno ng kwento, pero it is aligned with our course, ha? Dun sa subject, dun sa mga topics natin, no? Para medyo mas ma-visualize nyo, mas makita nyo talaga kung paano ina-apply itong pinag-uusapan natin, no. So again, this will be the criteria for assessment. So ito po yan, no. Actually, nagbago ito because of the current memo, and I believe sa lahat or sa mga na-meet nyo na klase, mapapansin nyo na may prelim na. May prelim na. So hindi na ganun kalaki, kumbaga meron na kaming pagbabawian ba? O baka naman ibabagsak niya rin to, ha? No, baka naman ibabagsak niya rin to. Okay? So kasi dati, di ba, ang laki ng percentage kaagad ng midterm natin and prelim na 2 lang yung exam, ay di pagbagsak yung 2, ay medyo mahirap na talagang hilahin. No, unlike now na, kumbaga ibinabasa amin na magdagdag tayo ng additional na major assessment, no, na kumbaga yung percentage ay mahahati talaga siya. Okay, so unang-una, ayan nga, 15% of your final grade ay manggagaling sa prelim, no. So yan po ay scheduled, departmentalized, no. So that will be scheduled on week 5, no. So again, sabi ko nga, depende ha, kasi alam niyo naman sa department natin, napakalaki natin, no. So it's either week
5 or week 6. Pero di ba ang setup naman natin kadalasan o sabay ang first year at second year or third year or fourth year, di ba? Ganun yung setup natin. So kapag first year and second year, may klase pa din. Online nga lang. Yung third year at fourth year natin, while sa week 6 ay yun namang first year and second year yung may klase online. No? So again, pero isang week lang naman iyon. No, isang week lang yung ating prelim examination. And again, this is departmentalized. And then next po, 15% is yung regular natin examination, which is the midterm examination, which is scheduled every week 9 and 10 ng ating pong semester. But I think week 9 is yung Holy Week. No, so I think medyo ma-adjust pa rin siya, no. So baka maging week 10. I mean siguro mga week 10 until week 11, no? Kasi malamang may magre-request dyan. Also week 9, dun sa Monday, Tuesday, ano yan, academic break. Para uwi na. No? So baka hindi na, medyo mahirap din na mag-schedule kasi nga uwian na ng mga students, no? Pero yun. And then 20% po is final examination. No, so this is scheduled naman every week 17, no, ng ating semester. So that will be 20%, no. And then we also have quizzes, no. Quizzes, no. So I think siguro minimum isa, no. Baka sana makaisa tayo, no, which is 15% din. No, so parang ito ay yung semi-final examination. So ito ay nasa pagitan ng midterm and finals. Okay? And then ito po, we have 10% for the recitation. So again, kung mapapansin niyo rin sa mga courses ngayon, no, meron ng percentage na nakalagay doon communication. Napansin niyo ba? No. Okay, so konting background lang. Bakit biglang, again, yung binabati niyo sa amin as memo na lahat ng courses natin, lagyan natin ng assessment na in relation with communication. Kasi that is, anong tawag dito? Kumbaga, feedback ng for the context, no? Feedback kasi yan ng mga companies, ng mga kapartner natin, no? Ng university natin, na kumbaga ini-inform nila, or even yung mga PAC natin, yung mga advisory council natin, mga private companies, yung mga natin representative from the APO, ng organization ng NE, sinasabi nila na yung mga bagong mga graduates ngayon, no, yung mga graduates ngayon, they are having or they have difficulty in communicating, no, pagdating sa company na. Kumbaga ay hindi naimik. Pag tinanong mo ay hindi naman, kumbaga parang napaka-introvert or kumbaga hindi katulad dati ng before pandemic.